sa trillion peso march nitong nakaraang linggo. Ang panawagan ng lalaking ito ang isa sa pinakalumikha ng ingay. Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Dahil dito, naging instant meme siya. May kumalat pa nga ng mga litrato na nagpapatunay na fishball vendor siya. Kaya binansagan siya ngayong fishball warrior. Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikiam! Tokneleng, kwek-kwek, calamares. Nakakatawa po talaga, pero may mas malalim po itong pinapahiwatig. Yung mga dating kayang bilihin ng simpleng mamamayan, ngayon hindi na. Pero sunod na nabalitaan ng madla, dinakip siya ng mga pulis. Hampas. Kumbaga sa sauce ng fishball, Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. matamis na biro lang ba ang kanyang sigaw? Tignan niyo po yung aming kinaing! Hindi po sa kriminal! O maanghang na katotohanang tutusok-tusok sa ating realidad? Ang 32 anyos na si Alvin, taga Pandacan sa Manila. Kwento ng kanyang ina na si Marian, mula raw nung sumali ang kanyang anak sa trillion peso march hanggang sa mga sandaling ginawa ang panayam na ito. Hindi pa raw ito nakakauwi. May video kayo na sa Facebook. Tinignan ko, hatak-hatak ng pulis. Punit yung damit. Nagala na ako, baka napahamak na siya. Kung ang panghuhusga ng iba naghahanap o sumasali lang sa gulo, si Alvin, para sa kanyang ina, isa raw itong mabuting anak. Tumutulong siya sa pagbuhat ng mga paninda ko. Mahutusan mo siya. At taliwas sa kumakalat na litrato, hindi raw talaga fishball vendor si Alvin. AI o Artificial Intelligence lang pala ang nag-viral na litrato. Pero si Alvin, mahilig daw talagang kumain ng street food. Humihingi sa akin ng pera. Inuubos siya sa street food. Inuulam pa niya sa bahay. Suki nga raw ito ng tinderang si Susana. Lagi siya bumibili dito. Ang hilig niya talaga yung kikiam, fishball. Noong time na mga nag-aaral ng anak ko, magkano lang ang fishball? 50 centavos lang. Ngayon, 8-10 pisos. Ang mga issue gaya nito, malapit daw sa bituka ni Alvin. Lalo na kung ang apektado, katulad niyang mahirap. Alam niya yung mga nangyayari sa paligid niya. Mahilig siya makinig ng mga balita. Pero po siyang pakialam sa bansa natin, lalo na yung mga about corruption. Hirap din kami sa buhay. Nag-short yung budget namin sa pagkain. Minsan wala kaming ulam. At alam nyo ba na nitong nakaraang eleksyon, si Alvin tumakbo pala sa pagka-mayor ng Maynila. Isa sa mga nakalaban ni Manila Mayor Isko Moreno. Gagamitin ko itong posisyon na to kung maaaring manalo para i-voice out ang climate change sa Pilipinas. Pag nagkaroon daw ng undoy, gusto niya magkaroon ng pabayo mga taga Maynila, tapos ilalagay sa probinsya. Lahat doon ng mga kabataan, bibigyan ng edukasyon tsaka bahay. Ngunit ang iba, hindi sa kanya kumpiyansa. Hindi siya pwedeng mamuno. Gawa po ng kanyang karamdaman. Hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. I'm not a perfect man and I'm also a sinner. Taong 2018 kasi, si Alvin na-diagnose na may schizophrenia, kondisyon sa pag-iisip. Nakakalid siya pero one sem lang. May nabulong sa kanya na kung ano-ano. Pinakamatingkad sa mga simptomas na ito ay yung hallucinations at delusions. Continue sa medication until now. Kumakalma yung kanyang behavior. Nakakausap siya na maayos. Pero hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon para ang kanyang pakikibaka dalhin niya sa kalsada. Taong 2023, nakuhanan siya sa Labor Day rally sa Maynila. At kamakailan nga lang, dumalo sa rally sa EDSA at sa Menjola. Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Sunod na lang na nabalitaan ni Marian, dinakip na ng mga otoridad ang kanyang anak.
May nagsasabi-sabi doon na baka nga isa doon sa mga nasugatan or tinakbo sa ospital. Di, pumunta ako sa ospital. Wala pa rin. Puro sama ng loob yung nararamdaman ko. Sabi ko, bakit hinuli siya? Wala naman siyang violenteng ginawa. Ano ang naging kaso ni Alvin? At nasaan na ba siya? Bakit hinahanap nyo nga daw? Doon, hinahanap kayo, wala naman kayo. At bakit ng mga sandaling yon, hindi pa rin siya nakakapiling ng kanyang ina na alalang-alala sa kanya? Baka binugbog yun. Tuntunin natin ang tinaguriang fishball warrior, ang kanyang pakikipaglaban sa mga isinusulong niyang issue at ngayon, pati na ang kanyang kalayaan. Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek. Ang gusto mo na sumigaw na hindi mo na maintindihan. Sa aming pagbabalik. Isa sa agaw eksena sa rally nitong nakaraang linggo, ang lalaking ito na ang ikinampanya. Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Siya si Alvin na matapos ang rally, hinuli ng mga pulis kasama ng iba pang mga rallyista. Ang kaso raw niya, disobedience at illegal assembly. Si Alvin nakapiit ngayon sa Pandacan Police Station kasama ang 10 mga rallyista na kabilang sa mahigit 200 binakit sa naganap na rally. Napagkamalan kasama sa rally, pinukpok daw siya sa ulo ng kwan, yung parang batuta ng pulis. Sama ng loob po kasi bait na bata yan. Unang-unang modelo po kayo ng lipunan. Sana po gampanan niyo po ng tungkulin niyo na maayos. Ikinaalarma rin ang mga kumalat na videos online ng di umano pang-abuso ng ilang mga otoridad. Makikita natin yung mga pulis, merong batuta, merong mga baril. Habang ang hawak ng mga rallyista, karatula. Napakadali para sa mga pulis na hulihin itong mga mamamayan na ang gusto lang ay panagutan yung mga magnanakaw. Pero itong mga sangkot sa korupsyon, kahit ano pang hearings yung mangyayari sa Senado, sa Kongreso, wala. Ayon sa tala ng DOH o ng Department of Health, 48 tao ang itinakbo sa ospital. Isa naman ang namatay dahil sa tinamong saksak. Pero ayon kay Mayor Isko, di umano, wala ritong kinalaman ang mga pulis. In his attempt to protect his own property and business, he tried to use a case knife and the suspect voluntarily surrendered. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. Except for the SWAT group that was in the vicinity. None of the protesters were seriously hurt. Only when the mob were throwing Molotov cocktails did the police push back. That crossed the line. Nitong Martes, sina Alvin at ang iba pang mga nahuli hinarap sa piskalya sa Manila Police District. Sinubukan ng aming team na kapanayamin si Alvin sa kulungan pero hindi kami pinahintulutan. Yung violation ni Alvin, violation of the Public Assembly Act, pero wala naman talaga siyang kasalanan. Nakita natin sa mga videos, may hawak lang siyang placard, suddenly, dinampot siya. So that is clearly illegal arrest. Hindi kriminal ang magtaas ng placard, hindi krimen ang sumama sa rally. Yung violations of the rights of arrested persons or under custodial investigation, RA 7438, pwede maging liable doon ng mga pulis na gumawa nito. Panawagan natin doon sa nag-inquest sa kanya na i-dismiss yung cases because una, wala naman siyang criminal liability. Bukod sa PWD siya. May case para makapagpiansa. And then we will fight it out sa court. Iningi sa akin yung diagnose ng doktor, documents. Umaasa lang kay Lord. Sabi ko sana maghimala ngayong araw na to na makalaya siya. Iwino-worry ko kasi baka kako ito ay sumpungin. At the same time, patulan ng mga tao doon, ng mga kasama niya sa prison. Dasal ko ng dasal. Pilit kong kinakalma yung loob ko kasi kailangan eh. Si Alvin, kasama ng iba pang mga rallyistang idinitine ng mga pulis, hindi pa rin pinapalaya habang ginagawa ang ulat na ito. Ang pinakamahaba doon na period na pwedeng ikulong ang isang tao na walang charges ay 36 hours. At yun yung mga grave offenses na. Pero ito lagpas-lagpas na ilang araw na pero hinuhold pa rin sila. Kung ranas niyo po yung maghihirap po ng isang ordinaryong tao, sana po mapagbigyan niyo po kami. Parang awa po ninyo. Sana po tingin niyo po yung aming hinaing. Wala po kasalanan yung anak ko. Hindi po siya kriminal.
Ibaba ang presyo ng kikyam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Nakakatawa man sa una, fishball lang ang sigaw. Pero gutom at karapatang pantao ang tunay na ipinaglalaban. Ay, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban.